Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Medyo naguluhan po yung iba nating mga kasama doon sa una nating vlog about po doon sa Krasam at may mga nagtatanong po sa atin na ano daw ba yung preparation nila doon po sa pag-visit, paano daw ba yung mga gagawin, gaano katagal. So, yun po yung bibigyan po natin ng linaw sa vlog na po ito, sa part 2. Dahil po doon po sa atin pong unang iblinag about Krasam ay diniscuss lamang po natin doon yung ating pong mga requirements na kakailanganin at nagbanggit din po ako ng mga iilan na possible na gagawin doon sa inyo pong pagbibisit, no? Sa pagbibisit po ng PSA doon po sa church ninyo. At may mga nag-comment din po sa atin, kanina lang po ay nasa 4 po yung nire-replyan po sa chat dahil nahihirapan po sila doon sa kanila pong mga requirements. Nahihirapan daw po silang mag-download doon sa PSA ng downloadable na Krasam form. Try nyo po kung meron po kayong mga friend pastor na may license na, ang hingiin nyo lang po, hingi lang po kayo ng form sa kanila kung malayo po kayo sa PSA. At again, kung hindi naman po, sige po, subukan nyo pa rin po akong i-reach out at i-recover natin yung form po namin para masend ko po sa inyo yung inyong form ng Krasam, ano? And then, ipa-flash din po namin sa inyo. Ayan, makikita nyo po yan sa inyo pong mga screen, sa atin pong screen, kung ano po yung nilalaman ng Affidavit of No Board of Trustees. At yung number 5 po dyan, sa makikita po ninyo sa screen, yan po yung endorsement letter. So pinagsama na po yan para mas tipid na po kayo doon sa inyo pong documents. And at the same time, kasama na rin po doon ang yung inyo pong dalawang yung affidavit of no board at saka po yung endorsement. At least po magkasama na po doon, nababasa na po And then yung size po na gagawin po ninyo ay legal size po yan ha. Ipapa-xerox po ninyo yan ipapa-print po ninyo yan ng legal size po for the proper documentation po yan. Tapos nagti-3 copy po yan. Ang ipapanotaryo lamang po ninyo dyan, yung pong affidavit of no board at saka po yung Krasam form. So ipapanotaryo nyo po yan. So may mga nagtatanong, saan daw sila kukuha ng stamp? Saan sila bibili? Doon po sa notary public ay pwede na rin po kayong makabili doon. Or pwede rin po sa munisipyo. So alin man po doon. Yan po ay may mga binibenta pong documentary stamp. Again, so i-discuss po natin. Ano po ba yung gagawin? Bakit po kailangan i-visit po yung church natin? Unang-una po ay para makita na talaga pong legal na nag-ooperate po ang inyong church doon sa lugar. Kasi dati po, hihingian pa po tayo ng church existence na nakikita dapat sa lugar na nag-i-exist kayo. So, kukuha ng mga certificate sa barangay. Ngayon po, hindi na. Ang gagawin na po talaga ng PSA, sila na mismo ang magbibisit sa lugar kung talagang may church yon. So, ito na. Ano po ba yung preparation? Ang preparation nga po ninyo, dapat makita po talaga sa church ninyo na actual na church po talaga siya. So, during visitation, dapat po yung mga upuan nakaayos talaga siya ng pang-Sunday service. Visible po yung dapat nakita sa church, kagaya po ng mga mission and vision, bulletin board, diba? Kung meron kayong reception area. So, lahat lang naman po yun ay pipicturan, patunay na talagang church po talaga siya. And then, mostly talaga, ang kadalasan dyan ay ang signage, napakahalaga po nun. Okay, so sa signage po, di ba po kung kayo po ay sole corporate, may mga title po yun doon sa una na head of the pastor of ganito ganyan, senior pastor of ganito ganon. So, hindi nyo na po pwedeng isama yun. Kahit po mag-direct na kayo doon sa inyong church. Like for example po, the bishop of the body of Christ, kahit hindi na po i-direct yun ng the bishop, pwede na po yung i-direct ng the body of Christ Church. Pwede po yon. Depende po doon sa kasi na doon naman ang keyword na hinahanap. Pero po, pagdating po doon sa inyong pinipilapan, kailangan po talaga ay kompleto. Kailangan po kung ano ang nakalagay po doon sa inyong SEC registration,
yun din po talaga dapat ang nakikita doon sa pag-fill up ninyo. So, dapat babangga po yun. Pati yung address, dapat yun din po yun. So, ang gagamitin nyo din pong address sa pag-fill up nyo is yung church. Para po, ang i-visit po ng PSA is yung church din po ninyo. So, malinaw po. So, gaano ba po ba ito katagal? Pag nag-apply po kayo sa PSA, depende po siguro sa layo. But mostly, umaabot po yan ng 2 to 3 weeks bago kayo makapuntahan sa church. Bago po yan i-visit. Kasi naghahanap pa po yan ng mga kasama na pwedeng sa lugar ninyo ay may pwede kayong makasama din doon na ibibisita. So para isahan po yung lakad ng PSA, doon po kayo i-schedule noon. Pag may lakad sila doon sa inyong lugar, isasama na po yung area ninyo. So meaning, hanggat hanggat wala pa siguro kayong makakasama, may possible na medyo matagal-tagalan ng konti. So basta po, sa amin po ay umabot lang po siya ng 2 weeks. So tinext po ako ng PSA and then binisit po yung church. Ang visitation po ng church ay para lamang po yan sa mga bagong applicant. Pero po kapag kayo ay renewal, wala naman po yan. So again, ang vlog na po ito ay para lamang po ito sa mga baguhan. Kasi pag renewal, hindi na po i-visit ang church. So yun po yun. So pag na-visit po ang church, doon pa lang po kayo magbabayad ng nasa 500 po ata yun. Babayad kayo ng pag na-approve na po yung church ninyo. So nakita din nyo, hindi nyo naman kailangan magparami po ng activity na makikita. Kung ano lang po yung nag-i-exist na activity ng church, hindi yun lang din po ang i-declare. Hahanapin po kung may pastor's room, hahanapin yung pastor's room, kids room, o ano man po yung available doon sa church. Yung po yung mga titignan. And then, pag na-approve po kayo doon, ay aabutin naman din po yun ng 2 to 3 weeks din bago ma-release yung certification ng PSA po ninyo sa pagkakasal. So, yun po yun. So, suma total po, kung kayo po ay maglalakad ng inyo pong krasam, maglaan po kayo ng at least 2 months. So, kung kayo po ay maikakasal na 2 months po bago ang pag-apply ninyo, medyo alanganin kayo doon. So, dapat yun ang ilalaan ninyo. Pwede pong makapasok yun, yung ganung bagay. So, yun po, dahil marami po tayong nire-replyan na mga nagtatanong about po sa pag-visit at kung ano na yung mga prepare. So, yun po, hoping po ay nakatulong po itong ating pong konting discussion. So, again, pwede nyo pong i-share sa ating pong mga kasamahan na iba, mga kapastoran na nangangailangan ng tulong, or mag-message po kayo pagka ako po ay available at pwede ko po kayong matulungan, ay nagre-reply naman po ako pag hindi po ako na busy sa time na yun. Okay? So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless everyone.